Ano nga ba ang Anti-Violence Against Women and Their Children o kilala bilang Anti-VAUSI Act? Ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act ay panukalang batas na ipinasa ng Kongreso noong Pebrero 2004. Nilalayo ng batas na ito na tugunan ang laganap na pang-aabuso sa kababaihan ng kanilang mga intimate partners, kabilang ang dati o kasalukuyang asawa, live-in partner o boyfriend o girlfriend. Sa maraming pagkakataon, nadadamay din ang mga anak ng babae sa pang-aabuso kung kaya't ito rin ay kasamang tinutugunan ng batas. Ang Anti-VAUSI Act o ang Republic Act 9262 ay pinirmahan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Marso 8, 2004. Bakit ba kinakailangan natin magkaroon ng Anti-VAUSI Act? Ang pang-aabuso sa kababaihan ay isang malagim na realidad sa ating lipunan. Ayon sa isang social weather station survey noong Nobyembre 2003, may 2.16 milyon na babae sa Pilipinas, edad 18 pataas, ang nakaranas o patuloy nakakaranas ng pang-aabuso. Ang pang-aabuso ay madalas ding gawa ng kanilang mga karelasyon. Madalas tinitingnan ito bilang normal na bahagi ng buhay ng babae kapag siya ay pumasok sa isang relasyon o nagkapamilya. Dahil dito, maraming babae ang hindi nagsasalita tungkol sa pang-aabusong kanilang nararanasan. Wala ring batas ang angkop na tumutugon sa iba't ibang klase ng pang-aabusong kanilang nararanasan bago ang Anti-VAUSI Act. Ano-ano nga bang klaseng mga pananakit ang saklaw ng batas na ito? Una, pisikal na pang-aabuso. Halimbawa, pambubugbog, pananakit, pananampal, panununtok, panggugulpi, paninipa, at paguntog. Ikalawa, sexual na pang-aabuso. Halimbawa, pamimilit gumawa ng mga sexual na bagay, pamboboso, pambabastos, panghahalay, pamimilit manood ng mga X-rated na pelikula, pambubugaw sa asawa, emosyonal o psikolohikal na pang-aabuso. Halimbawa, pananakot ng pagpapakamatay, pinapahiya, sobrang pang-iinsulto, madalas na pagmumura, stalking, paninigaw at iba pang mapang-abusong pananalita, paninira ng gamit, panunutok ng baril, pagkukulong sa bahay, pagbabanta o aktwal ng pagkakait sa babae ng kanyang anak o pagbabanta na sasaktan ang anak o magulang, at pananakot. Ikaapat ay ang ekonomiko-pinansyal na pang-aabuso. Halimbawa nito ay di pinapayagang magtrabaho ang babae ng walang sapat na dahilan. Di sinusuportahan ang babae at mga anak. Sino nga ba ang biktima sa ilalim ng RA 9262? Ang biktima ay babae na maaaring asawa, kasal man o hindi, dating asawa, karelasyon o boyfriend, dating karelasyon o ex-boyfriend, may anak sa biktima. Babae na karelasyon o dating karelasyon ng biktima. Ano ang parusa sa VAUSI? Ang mga aktong VAUSI ay maaring parusahan ng pagkabilanggo ng may sala. Depende sa bigat ng krimeng ginawa ang tagal at pagbabayad ng danyos na hindi baba ng 100,000, ngunit hindi tataas ng 300,000. Kailangan ding sumailalim sa psychological, counseling o psychiatric treatment ang may sala. Mayroong tatlong klase ng protection order sa ilalim ng Anti-VAUSI Act. Una ay ang Barangay Protection Order o kilala bilang BPO. Binibigay ng barangay may bisa ng 15 araw. Temporary Protection Order o TPO. Binibigay ng korte may bisa ng 30 araw. At ang panghuli ay ang Permanent Protection Order o PPO. Binibigay ng korte may bisa hanggat hindi nagpepetisyon ang babae sa korte na ipawalang bisa ito. Matitigilan natin ang karahasan na ito
sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas, pagbibigay ng edukasyon, pagpapalakas ng suportang pang-emosyonal at pang-mental, pagsulong ng empowerment o women empowerment, at pakikilahok ng komunidad. Sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng mga solusyong ito at ang sama-sama nating pagkilos, maaari nating makamtan ng isang lipunang ligtas at may respeto sa lahat mga kababaihan at kanilang mga anak. Ang bawat individual ay may mahalagang papel na gagampanan upang matigil ang karahasan at itaguyod ang tunay na pagkakapantay-pantay at katarungan sa ating lipunan. Sabi nila, Babae ka lang. isang nilalang na hugot lamang sa tadyang. Walang kakayahan na ipaglaban ang sarili mong karapatan. Kasariang naging sagisag ng iyong kahinaan. Kaisipang binuo ng patriarkal na lipunan. Mga sitwasyong nagbigay daan upang pilit na igapos ang iyong kalayaan. Subalit alam ko na marunong kang lumaban. Hindi kasi Ebang sunod-sunuran kay Adan. Sa likod ng mababang pagtingin ay umaapoy ang iyong katapangan. Opresyon, paniniid, pang-aabuso, pang-aalipusta at diskriminasyon. Mga danas na nararapat waksan. Alam kong kaya mo dahil naniniwala ako sa iyo. Hindi ako babae lang. Tagapagtaguyod din ako ng agham. Hindi ako babae lang, guro din ako. Hindi ako babae lang. Mental health advocate din ako. Hindi ako babae lang. Singer din ako. Hindi ako babae lang. Estudyante rin ako. Babae ka, hindi babae lang.